Ano? I-roll ko na lang po ito, Sir Santi. Oo. Nakaloop naman. Ano, may video. Ano video? Binner lang po namin yung Jollibee. Opo. Meron dyan sa... Yung mga kayo sa Facebook, nakapanood ako dito. Yung sa ano, sa radio show. Diyan, yung mga nagbubukas sa Facebook, madalas po ay nakikita ninyo yung mga obra ng ating panauhin ngayon at saka ang husay niya. Pero nakaka-intriga dahil sa galing niya sa pagguhit. Eh bakit sa tissue paper siya nagfo-focus, di ba? So, hindi ba nasasayang yung kanyang talento? So, alamin mo natin mamaya, ho? Ang ating panauhin ngayon ay trending po ang kanyang mga obra. Kilalanin po natin ang trending artist na nakilala sa kanyang mga ginuhit na artista, sina Eddie Garcia at ang mambabatok na si Apo Wang Od gamit ang tissue paper. Noong pong 2019, nang magsimula siyang gumuhit sa tissue paper ng isang fast food restaurant at tinangkilig ito ng napakaraming tao. So mag-ingat po kayo. Baka kumakain kayo sa isang fast food restaurant, baka kayo waiter o waitress sa isang fast food restaurant at merong isang magandang lalaking mamang manghihingi ng tissue paper sa inyo at may dalang mga ballpen, eh baka humakita nyo, magulat kayo, nandun ang mukha nyo na nandun na sa tissue paper. Let's welcome Paul Tindugan, ang ating tissue paper artist. Paul, good evening and welcome to Dr. Lau. Magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo. Baba mo ng konti yung microphone mo, Paul. Yan, okay. Ilan taon na si Paul? 42 na po, sir. 42. Taga saan ka, Paul? Laking Catanduanes po ako. Pinanganak po ako sa Catanduanes pero dito na po ako nakatira sa Intramuros, Manila. Sa Intramuros. I see. Now, congratulations kasi trending yung mga ginagawa mo. Napura ko rin, nakuha ang atensyon ko. Pero ito yung ilan sa mga, okay, kwentuhan mo kami tungkol dito sa ginawa mo ito kay Apo Wang Od. Pakita natin yung si Apo Wang Od. Ito si Eddie Garcia ba ito? Yan, si Apo Wang Od. Okay, saan mo ginawa ito? Sa bahay din po, noong 2019 po. Bali, na-challenge po ako nung ginawa ko na po si Eddie Garcia. Sabi ko parang magawa ko nga po yung mas italyado na drawing. Kasi yung kay Eddie Garcia po, tribute ko nga po kay Sir Eddie. Oo. Bilang kababayan din po na Bicolano. Oo. Medyo mabilisan din po yun, tapos halos outline din po. Oo. Tapos sabi ko, gawin ko po ng mas matitali na drawing. So, hanap po ako ng reference. So, si Apo Wang Od nga po yung pinakamahirap na reference. Really, huh? Bakit? Dahil sa dami ng mga guhit-guhit sa mukha? Yes, sir. Yun po yung pinaka-challenge po doon. Oh. So, yun po yung ginawa ko sa sarili ko, na i-challenge ko po yung sarili ko. Sabi ko, kung magagawa ko sa tissue na napakanipis, baka ito na ko yung ako na siguro yung makakagawa ng mga artwork na gawa sa tissue ng manifest na kaya pala gumawa ng mas detalyadong drawing. Exactly. Kasi yung tissue, napakahirap mag-drawing dyan, kumakalat. Opo, kumakalat tapos ang tinta. Mabilis pong masira. Masira, oo. Pero hindi ka ba nanghihinayang na hindi magtagal yung mga obra mo? Noong 2019 po, sabi ko nga po parang katuwaan ng libangan lang. Pero dumaan na po yung pandemic, nakalagay lang po sa isang karton, hindi po nawala yung tinta. Mas tumagal pa nga po yung dating ng tinta. Okay. So sabi ko, pwede pala siyang pang matagalan. So, noong 2020, sa pandemic po tayo, gumawa po ko ng drawing na may marker. So sabi ko, baka kumalat, tapos naman ng panahon na mag-fade. So hindi naman po siya nag-fade. Mas paano nga po siya, hindi mas matingkad. Sabi ko, pwede ko pala sa tissue. So, gusto mong manatili doon sa tissue? Wala ka bang plano na
gumamit ng ibang medium sa anong tawag dito, yung ginagamit ng mga painters? Dati naman po ako gumagamit po ng charcoal, ng pencil graphite. Oo. Nag-foil din po ako. Oo. Meron din naman po ako nagagawa. Canvas? Ayos sa canvas? Nakagawa na rin po ako sa canvas, sir. Okay, pero ngayon talaga, gusto mo lang mag-focus sa sa tissue. Opo, mas nakaka-challenge po kasi, sir. Tsaka madaling bitbitin kahit saan po pumunta. At saka napura ko yung meron kang isang tawag dito, isang feature sa Facebook na yung isang waitress yata, inigan mo ng tissue. Opo. Pagkatapos sa'yo yata, ito bigyan mo sa ganyan. Anong reaction ng mga tao? Nung po yun, sir, 2021 po yung sinimulan. Oo. Sabi ko, yun nga po, napag-usapan na po yung mga drawing sa tissue sa Facebook. Sabi ko, totoo ba talagang alam nila sa tissue? Sabi ko, kahit ko nga na ilabas, gagawa ko ng drawing sa labas. Tapos ipamimigay ko kung ano ba talaga yung magiging appreciation nila. Oo. So sabi ko, gawa ko sa fast food niya po. So iniwan ko doon, yung nakuhang crew, binesis po ako, nagpasalamat sa akin. Talaga? Abutin na ko yung contact number mo. Hindi lalagay mo dun sa pangalan po, yung pangalan. Okay. Pinala po nila ako sa Facebook. Oo. Tapos nakontak po nila ako. Sabi ko, sige nga, balik ako doon sa resto, pero mukha naman ng crew. Kasi nung ginawa ko po nung una, mukha po ng artista, ng singer, si Ellie Buendia. Oo. Sabi ko, pagbalik ko, Ellie Buendia po yun. Bruno Mars po yata ang ganun. Oo. Tapos, pagbalik ko, crew naman yung drawing ko. Oo, nandun sila. Oo. Dalawa po yung iniwang ko drawing ng crew. Oo. Sabi ko, tingnan ko yung reaction. So, umikot ako sa likod. Tapos, tinunan ko yung dalawang groups. Nakasiya ko, wow! Nakakataba ng puso ng grabe yung appreciation nila sa gawa ko. Sabi ko, kahit sa tissue man lang, nakita ko yung pawin ng pagod nila. Right. Siyempre, alam mo po natin, araw-araw na, o madalas po tayong kumakain sa mga fast food, alam natin yung pagod nila. Di ba nga? Napagsasabihan ka ng pangit. Talaga, totoo Sabi ko, yan. baka man lang sa pamamagitan nitong type work, Matuwa sila. matanggal ko yung pagod nila. Pero magkanong sinisingil mo? Meron ko ba sinisingil kung meron magpapagawa sa iyo ng ganyan? Yung dito po sa tissue, nung una, ayaw ko po talaga na mabayaran ako. Kaya sabi ko, wala akong idea kung ano yung value nito. Oo. Talaga na gusto mong magpasaya? Opo. O makita mo lang yung reaction ng tao? Tapos may nagpagawa, may nag-message naman po sa akin, pre-mention niya po ako. Oo. So sabi niya, 5,000. See? Really? Is a tissue? Opo. So sabi ko, sige po. So yun yung naging value po ng tissue, nag-5,000 na po siya. Oo. So dahil yun nga po sa isang taon ko, nagsabi ng ito yung presyo ko. Yes. So what do they do? Piniframe nila yan? Ako na po yung pag-frame. I see. O, kasi 5,000 boy ka naman doon, di ba? Sobra-sobra nga po sabi ko. Ibig sabihin, kagaya nitong mga taong dinadrawing mo na ito ang ginagamit mo lang dito, mga pencil, ballpen, anong pagkulay mo? Nung una po, black lang po yung kulay niya. Isang ballpen na itim lang, tapos yung kay Apo Wangud po, may kulay na po, ballpen din po. Oo. Tapos yun nga po, 2020, sabi ko lagyan ko ng marker, pwede rin po. Pwede rin marker? Oo. Tapos, lately din po, pwede rin po pala colored pencil. Oo. Tapos white charcoal. So sabi ko, alam kong imposible kasi manipis yung tissue. Right. So, siguro dahil lang po sa kailangan na po kontrol natin. Magkaang ang kamay mo. So, nagawa ko po sila na pwede gumamit ng ballpen, ng marker, pencil, tsaka yung charcoal na white. Oo. Gaano katagal bago matapos ang isang obra? Depende po sir sa reference. Pag yung madali lang po siya, yung katulad lang po sa mga fast food, 45 minutes. Pero pag gumagawa po ako ng 40 sa bahay, sabi ko, ito pa rin mga detalye, pinakamababang oras niya po is 3 hours. So, talaga na mas maganda mas makapagulan sa akin. Gaano karami na nagawa mong ganito? Marami na po, sir. So, hindi ko na nga pumabilan yung dami. Siguro, kung kumpitin po, talansin ko po. Yung piniframe mo yan, piniframe mo lahat yan. Ito meron ka mga sample ng tissue papers na ginawa mo. Ito po ito ako sa bibig ko kay Bossy. Tingnan nga na. Aba, take a look at this. Ito,
Tissue paper lang to. Ito sa likod. Para lang makita nyo. Ayan sa likod. Ano? Tumatagos talaga yung tinta, no? And this is, look at the quality. Kaya mo bang i-zoom direct? Kaya mo bang i-zoom? Si Bossing to no? Tingnan niyo ang pagkagawa niya. Di ba? Ano lang yan, ha? Petik-petik lang siya. hindi siya seryoso dito, si Bossing to. And then we have the Tito Vic and Joey. This is Tito Vic and Joey on a simple, hindi lang ito toilet paper eh. Ano po, Tissue paper dito. Tissue paper. Ang tsaga niya talaga. Look at this. Yan po, Tito Vic and Joey. Ay, ayun. Tito Vic and Joey. Sa tissue paper. So, ang dami siguro mga interesado ngayon sa atin kung paano nila maaaring makontak si Paul Tindugan, ang ating tissue paper artist, kung paano nila maaaring makomisyon. Alam pa yung shading. Meron kang ginawa na ito po yung Holy Week. This is ay, kuneho talaga ito. Kuneho itong tao. Look at this. The Last Supper. Look at that. Oh, direct bala ka na, ha? Pakita natin. Yan. Zoom in natin. Yun, ang ganda ng pagkagawa niya. Last Supper. Sa tissue paper lang po. And here is another one. Ito pang isa. Look at this. Wow. Ang tindi. And you will treasure this. Kapag nagkaroon ka ng isa nito, you will treasure this. Look at this. Beautiful. Gawa lang po sa tissue paper at mas tumatagal, maybe because of the ink na ginagamit niya rito, no? Mas tumitingkad habang tumatagal. May ginawa kang the picture ni Dr. Love. May dala ka ba dyan? Pakita natin yung kalokohan nitong mamang ito. meron siyang ginawang picture ni Dr. Love na gusto ko pakita sa inyo. Pero there are people who are asking us right now, natatanong, paano daw sila maaaring mag-commission? Hanapin mo nga yung ano ito? Ito yung ano yun? Ikaw nga magbukas? Pina-frame na niya. Yes, sir. And tissue din niya sa tissue paper din? Yes, sir. Kanina ko na pong umagang ginawa. Really? Kanina umaga mo ginawa yan? Yes, sir. Pati gising ko po kagad ng alas 4. Wow, look at that. Ay, kamukha. Pati pisngi ko. Look at this. So, this is a finished product na kung magpapagawa kayo, kung pwedeng i-frame mo na, no? Para pagdating sa bahay niyo, maganda na pagkagawa, isasabit yun lang. And this will last forever. Maniwala kayo. Matanong ko lang, sino si Paul? Ano si Paul before he became an artist? Maraming salamat dyan, Paul. Thank you so much. Sino si Paul Tindugan? Gumawa rin po ng organization sa Katanduan niya sa Bicol para mabigyan din po ng pansin. Organization, mga artist? Yes, sir. Okay. 2016 po binuo po siya. Tapos para may pakilala rin po yung talento ng aming probinsya, may pakilala rin po yung aming produkto na Abaca Paper. So, karamihan po sa mga artists po namin sa Bicol, dito gumagamit po kami ng Abaca Paper para po yung... Parang ano yan, kung pupunta ka sa Egypt, yung papyrus, di ba? Dito naman sa Bicol, Abaca Paper po. Okay. So, yun po yung... So, marami ka ng tinuruan ng mga artists, tinulungan na mga artists sa Hindi naman po, Bicol? sir, na tinulungan lang po sila para mas mailabas yung talent nila, ipakilala. Huwag yung mga nahihiya, ilabas yung mga batang yun para ipakilala kung ano yung meron sila. What inspires you to do this, Paul? Kasi isa rin po nung bata ako, gusto ko rin po siyempre. Mahilig ka talaga mag-drawing? Po, sir. Okay. So, ang ginagawa ko po, mayroon po kang iniidulong talaga sa amin, artist. So, pinag-aaralan ko rin yun, ito pa yung ginagawa niya. So, kumbaga yung hirap nandun. So, sabi ko, alam ko kasi dito sa Bicol na to, merong gagaling na hindi lang niilalabas. Oo, totoo yan. Marami tayong mga kabataan. So, kung wala pong gagalaw para ipakilala sila o ilabas sila, sino ka po, kailan ka po. So, yun po yung nagsimula sa akin noong 2016. So, pero sumali na po kasi isang grupo dito sa Manila. Nakita ko po kasi yung
bawat probinsya mayroong pinapakilala mga artist, pero sa amin sa Katmas wala. Wala, okay. Simulan ko na. Yung 2015, nung sumali ako, pero yung grupo ko, lumabas po siya noong 2016. Ilan ang mga artists mo sa Katanduan, sa organization? Marami na po sir. Yung bilang namin nung 2020 sa something. Marami na. Marami na po. Iba-ibang mediums. Iba-ibang mediums. Kasi yung iba po, medyo may edad na rin po. Na bumalik po sila sa hilig na sa pagpipinta. Dito sa Manila yung iba nasa yung... So, ang focus mo ay lang mga sa paintings, mga nagpipinta, nag-sketch, ganyan. Opo. Walang mga sculptor, walang mga gano'n. May lumabas din po na mahilig po sa pag-sculpture. Oo. So, nandun din po sa grupo. So, parang pwede ka nang gumawa ng exhibit ng mga talents ninyo Yes, sir, sa Catanduanes. Nag-exhibit na rin po kami nung nagsimula po kami noong 2018 na exhibit na. Kasi 2016 din po, simula na po pero sa mesa-mesa lang. Tapos yung 2018, yun po nakasabit yung mga paintings nila. Tapos yung marami po namin na naipit na isabit, na nakabenta rin po yung mga artist na yun. Natulungan din po na maibenta. 2022 po. So yun po yung gamit namin na abaka paper. Oo, maganda yan. So, anong plano mo? Ang tuloy lang po sa pagbigay po siguro ng inspirasyon sa iba. Kasi yung pag-drawing ko, hindi lang naman po ito po sa akin. Oo. Napagkakitaan ko din lang po. This is not your bread and butter. Hindi yun talaga bread and butter. Okay. Pero sa mga nagpapagawa po sa pagmarami, ito po yung mas malaki. Kumikita no? Pero it's really interesting. Napakaganda po kasi yung mga paraan ng paggawa ng obra ng ating kaibigan si Paul. You will treasure it dahil kaiba, hindi ninyo makikitang pangkaraniwan. Yung parang meron siyang organization na binuo sa Catanduanes, ano? Yes, At ito ay pagtulong sa mga artist na hindi masyado nakikilala pero maganda ang talento. And that's one reason pinahanap kita sa aking producer. Sabi ko, hanapin mo si Paul at i-guest natin. I want to support the Filipinos na may mga talents na pwede natin masuportahan. Yan. Pwede niyo tawagan at kayo na ho mag-usap kung anong klase, anong medium ang gusto niyo. Paul, maraming salamat. May message ka ba? Maraming salamat. May message ka ba sa mga listeners natin? Sa mga artist po siguro na nakikinig nanonood, huwag kayong huminto sa ginagawa ninyo. Huwag kayong matakot na makagawa ng isang obra na akala nyo hindi maganda sa paningin ninyo. Tuloy nyo lang yan. Gamitin yung inspirasyon yung kamalian nyo na mapabuti nyo palalo ito. Tapos tulungan din yung mga bata. So, may nakita kayong mga kabataan dyan na nahihilig mag-drawing. Tulungan din ninyo. Bayalagin nyo sila kasi baka malay natin isa sila sa mga susunod na Da Vinci, Picasso. Right. Sa tulong natin, makakabutay ng mas kilalang mga artist sa Pilipinas. Oo, kasi maaaring sa ngayon, hindi natin napagtutunan ng pansin, no? Pero ito yung mga hidden talents na maaaring talagang pakinabangan, lalo na ng mga mahilig sa larangan ng sine. Thank you, Paul. Maraming salamat sir. Can we invite you again sa programa? Yes, sir. Pag meron kang isang magandang obra maestra na talagang ipinagmamalaki mo, dali mo rito. Get in touch with my producer para ma-schedule ka namin and magkita ulit tayo rito. Maraming salamat sa iyo, Paul. Thank you. Si Paul Tindugan, ang ating tissue paper artist, no? Pagawa kayo ng ganito, maganda. You will treasure. Thank you.